Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 9,509 subscribers. Malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Sana po ay makuha natin yan within the year with your help. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yun dyan sa Maynila. Alam nyo, may tatlong kongresista po dyan na medyo hindi po natin alam kung makakabalik pa sa posisyon pagdating sa 2025, no? Dahil nga po ay tingin natin ay hindi sapat ang suporta nila sa Maynila, no? Okay? Hindi po natin alam, no? Itong mga nasa mga kongresista na ito, tingin ko iba-iba po ang ginagawa at hindi po ang concentration nila ay dyan sa Maynila, kundi pang national, no? Imbestiga dito, imbestiga doon, hindi po natin alam hindi po natin alam kung sino po ang kumukumpas sa kanila, no? Iniimbestigahan po nila si Vice President Sara Duterte at talagang binabatikos naman nila si Yorme Isko Moreno at kumakampi kay Mayora Hani Lacuna. Sa tingin natin ay hindi po yan ang kailangan ng mga residente ng lungsod ng Maynila na kabisera ng Pilipinas. Ang kailangan po dyan ay infrastruktura, kalinisan, mga ilaw at mga oportunidad sa mga batang Maynila. Hindi po yan mga dapat inaatupag nyo, no? Hanggat may mga kongresista po na wala po talagang ginagawa sa kanilang mga kinasasakupan, ay wala rin po talagang mangyayari sa kanila at tingin po natin, sabay-sabay nating ibaksak, no, ang mga kongresista na ito, no? At ang pamahalang lungsod ng Maynila ay dapat naman na may ginagawa para sa mga kapakanan ng lungsod ng Maynila at ang mga batang Maynila, no? Talagang tsak na tsak, no, na wala talagang suporta sa mga residente ng lungsod. Ito ang mga pangangailangan ng kanilang mga lugar ay hindi po nila nasasakatuparan, no? Ito, alam nyo, ang pahayag ni Mayora Hani Lacuna ay talagang minsan ay sumasalungat sa katotohanan, no? Talagang bakit tayo magpapasalamat sa mga congressman na ito na si Joel Chua ng 3rd District at talagang ay mga iba't ibang uri daw ng mga ayuda. Kailangan po ba ng ayuda ng lungsod ng Maynila? Hindi po. Ang kailangan po nila ay oportunidad at talagang may mga business opportunities para po sa lungsod ng Maynila. At ang kunwari, mas maganda po kung more of prevention, hindi po yung hinihintay na natin yung sunog na nangyari at doon pa lang tayo aaksyon, no? Nangyari yan sa Barangay 310 Santa Cruz, Maynila. Nako, sila Lacuna at Vice Mayor Yul Serbo, sinamahan ni Chua at mga city councilors pamamahagi ng financial assistance. Tandaan nyo, hindi po yan ang kailangan ng madlang Pilipino, hindi po yan ang kailangan ng batang Maynila. Ang kailangan po nila, oportunidad, prevention, infrastructure, business opportunities, i-training nyo more on development. Hindi po ganyan, no? Ang pinamahagi po nila ay relief goods. Hindi po natin alam magkano po ang presyo, hygiene kits at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng nasunog. Kung di po kaya mga kaibigan ko, kung kunwari, na i-prevent yung sunog na yan, mangyayari po kaya yan, baka po magpasalamat pa sa inyo ang mga taong Maynila. Ang pag-asang dala ng bawat tulong ay nako, ibig sabihin minsan nga may mga nakaungurakot pa dyan, hindi naman po natin nilalahat, pero tingin ko parang walang malasakit dahil nga po hindi po prevention, no, ang ginagawa nila, no? Kung kunwari, mas maganda po sana ay hindi pa nagkakasunog ay talagang na-prevent na natin ang sunog. Kumbaga, meron po sana tayong may mga ano po tayo dyan, mga fire trucks tayo dyan, o kaya naman automatic na napupuksa ang ating kasunugan.
Di po ba? Samantala, daan-daang mag-aaral sa high school ang nagbenepisyo sa patuloy na kikinabang sa Career Guidance Advocacy Program ng Manila City Government. Yan, sang-ayon po ako dyan. Pero dapat po ay naipapamahagi natin ang katalinuhan upang itong mga mag-aaral naman ito ay talagang skilled po sila pagka-graduate po nila at makapagtrabaho na po sila at makatulong sila sa kanilang mga pamilya at syempre sa lungsod ng Maynila. Sinabi na Lacuna ng pinakahuling beneficiaries ay 300 na mag-aaral mula sa Tondo High School. Na ako po ay nagdududa sa mga programang ito. Napatid na ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng Lacuna at Vice Mayor Yul Servo ay ginagawa na nasabing programa sa pakipagtulungan ng peso ng Department of Labor and Employment. Ako ay nagdududa dyan at tingin ko ay may mga nangungurakot sa mga panahon na ito, no? Diyan sa Division of City Schools of Manila, pati na mga pinuno ng mga paaralang concerned. Sinabi ng alkalde ng orientation program ay ginagawa upang magabayan ng mga mag-aaral mula senior high school kung anong direksyon ang kanilang tatahakin tulad ng kolehiyo at pagtatrabaho sa pagsisimula ng sariling negosyo. Pero hindi naman po sa ganon, di po ba? May 500, 700 mag-aaral naman, Justice Jose Abad Santos High School ang binigyan ng orientation. Salamat kung gano'n, kung may mga ganitong mga pagkakataon. Pero sa tingin ko, ang mananalo dyan pagdating ng eleksyon ay si Yorme Isko Moreno dahil nga naman po ay mayroon na po siyang resibo at si Mayora Hani Lacuna ay talagang ngayon lang po natin nababalitaan na ginagawa itong mga programang ito. No? May mga nagsabi nga po na si Mayora Hani Lacuna ay hindi po pangmasa kundi pang opisina. Dahil tayo pinapanood din natin si Mayora Hani Lacuna, in fairness to her, ginagawa naman niya ng paraan, pero tingin ko ay hindi po yan sapat at ang pagmamahal ng seniors, ng taong bayan, ng kabataan, ng Batang Maynila ay kay Yorme Isko Moreno na talaga namang bukal sa kanyang kalooban ang pagsisilbi sa kanyang bayang Maynila at syempre kasama niya si Chi Atienza at ang kanyang mga congressmen and woman yata, dyan sa lungsod ng Maynila at sama-sama silang ipapanalo ito upang umunlad na ng gusto ang Maynila, malinis, maliwanag, walang krimen, kung may bahaman, mabilis umano yung baha na yan, at ang mga oportunidad, mga allowances ng seniors, ng kabataan, magkapagpatayo ng housing, wala nang squatters dyan, vertical alignment, vertical housing program, mga tourism, business opportunities, opportunities para sa mga matatanda sa BPO at saka sa mga fast food chain na yan. Okay? Sige, tandaan po natin, Yorme Isko Moreno sa 2025. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.